Hi, ako si Sir Francis. I am 26 years old and I work here at SA College Novaliches as an admissions officer, and I work here for 5 years. First question, what are some things you currently do that contribute to your productivity, happiness, and success? Yung nagko-contribute sa akin, the thing that contributes for me to my productivity, happiness, and success. Ano lang, I just work. Ginagawa ko lang yung gusto kong gawin. I know na may mga trabaho na nagpapataas ng sahod. As of now, nagpapataas ng salary sa akin. Pero I feel that naniniwala ko na hindi ako magiging happy. As long as gusto ko yung ginagawa ko, tapos happy ako sa ginagawa ko. For me, that is success. Kaya nagiging productive ako. Nagagawa ko yung trabaho na maayos, kaya walang problema masyado. Not all the time kasi I'm not a perfect employee. Kaya nagiging productive ako most of the time sa aking trabaho. So, question number 2. What would you need to do if there were no barriers in your path to success? Kasi if there were no barriers, so ibig sabihin walang hadlang. There's nothing I need to do. Maliban na lang syempre kailangan gawin yung gagawin. Pero since walang obstacles, parang napakadali. For me, napakadali. At the same time, parang napaka-boring. It's human nature, di ba? It's human nature na meron tayong obstacles na kailangan i-take sa buhay natin. So, for me, having no barriers, napaka-bland na buhay. Bibigyan ka ng isang napaka-tapang na buhay. Ganon. So, kaya, yes, magiging masaya yung no barriers. At the same time, yun nga, hindi ako magiging masaya. Kapag walang barriers yung aking, sa aking path to success. Kumbaga. Yeah. Do you have any regrets so far in your professional career? No. Napakadaling sabihin, di ba? No. Pero talaga no. Kasi kung I wouldn't be who I am kung hindi ko nadaanan yung mga mistakes na nagawa ko, at the same time yung mga naging success na nagawa ko, yung goals na na-achieve ko. Kaya ngayon, so far wala, hindi naman so far, as much as possible, kung ano man decision na ginawa ko sa buhay ko, both professionally and both personally, gusto ko walang regrets. Walang pinagsisihan kasi yun nga, it's my choice, it was my decision. And syempre, di ba, may kasabihan tayo, everything happens for a reason. Kaya yan. What inspired you to pursue your chosen career path, and how will it contribute to your success? Syempre yung yung pamilya, di ba? Hindi mawawala yung pamilya. Nandyan yung, specifically, mother ko. I live in a broken family. I live with only my mother, tapos kasama ko yung mga kapatid ko. Yung mama ko ay napakatatag na nanay. So, at the same time, since ako ay panganay, kailangan ko din maging role model para sa mga kapatid ko. Alam ko na hindi ko nagagawa yun sa kanila kasi ako ay makulit na bata pa din. Hanggang ngayon naman, makulit pa din ang kuya. Pero, sila pa din yung nagiging inspiration. Nagiging motivation ko on my path to success. Pero sinasabi ko ba sila yung number 1 ko? No. Ang number 1 ko, syempre, ay ang sarili ko. Yung sarili mo pa din yung magpamotivate sa'yo. Kung ayaw mo yung ginagawa mo, sino yung magpapamotivate sa'yo? Yes, nandyan yung kaibigan, nandyan yung partner in life, nandyan yung family mo, at nandyan yung God kung sino paniniwala ang Diyos
kung sino gusto niyo paniwalaan na Diyos. Pero, at the end of the day, ikaw pa rin. It's you. It's always gonna be you. How do you balance personal and professional life to maintain your success and well-being? Meron tayong kasabihan na kapag trabaho, most of the time hindi inis. Maaminin natin yun, na hindi ako magiging hypocrite doon na most of the time hindi nagiging case. Kapag merong problema, kunwari sa aking buhay, either sa family or sa simbahan, bilang ako yung isang choir head, kailangan kong asikasuhin yan. Lalo na kung napaka-adjusting. So, pero, hindi ko iniiwan yung trabaho ko. Hindi ko pinapabayaan yung trabaho ko. Tulad nito, kapag merong extracurricular na pinapagawa sa akin dito sa trabaho, na hindi naman counted sa trabaho, like, kung anong ginagawa ng mga estudyante, or eto, pag-interview na sa akin, hindi ko pinapabayaan yung trabaho ko. As long as merong tao doon sa harapan, sa admissions, magiging okay naman. Kaya wala namang problema. What is the best advice you can give to us? Naranasan ko ito nung ako estudyante. Minsan naranasan ko ngayon, pero sinasabihan ko na ngayon. Yun ang difference eh. Now, I can say it to someone na no. Kung anong sinasabi nila, na sa tingin nila what's best for you, yes, gumagana. Minsan gumagana siya, pero kung ano sa tingin mo talaga yung best for yourself, sa tingin mo na it's best for yourself, gawin mo. Example, ginagawa ko ito example palagi sa mga estudyante. Pipili ng course o pipili ng strand sa senior high school. Gusto ng nanay mo, kunin mo IT, pero ikaw gusto mo kunin DSTN, tourism. Diba? Pero namimilit yung magulang mo. Kinuha mo yung IT, ending hindi ka happy. Diba? So, anong mangyayari? Babagsak ka. Magiging disappointed yung magulang mo. Eh di, dapat in the first place, sasabihin nila, bakit bagsakin ka? Eh, ayaw ko eh. Diba? Umpisa pa lang hindi naman paglaban. Hindi ko sinasabi ng awayin nyo yung magulang ninyo. To the point na magiging rebelde ka na, hindi naman. Sinasabi ko lang kung sabihin nilang maayos at yung the kindest way you can and the most sincere that you can na ito yung pangarap ko, ito yung gusto ko kunin sa college or sa senior high at naniniwala ako na kapag ito yung kinuha ko, magugustuhan ko at magiging masayaw dito. If not, okay lang. At least it's my choice. Kasi malaki na ako. I'm an adult. Or I'm a teen, young adult, di ba? Gagawin ko ito. Maniwala ka sa akin. Yan ang sabi ko sa inyo. Gusto ko advice na ibigay ko sa inyo. At additional doon, gusto ko din ibigay na advice sa mga sa mga students natin. Just be yourself. Huwag niyong itago kung sino ka. Kung ikay kung ikay makulit, pero sa labas, tahimik ka lang sa umpisa. Eh di, magiging awkward para sa iyo. So, just be who you are, be yourself. Labas mo na kung sino ka. Bring out your true personality. Pakita mo yung totoong kulay. What was the most difficult choice you've ever had to make? The most difficult choice I ever had to make. Nung college. High school. Makulit na bata. To the point na magbagsakin ako. It came to a point where I go to summer school. Tapos parang nagiging yun nga. As I said, na hindi ako matinong kuya, hindi ako matinong panganay noon. So I had to make a decision nung college. Gawin ko to, or wag na lang ako mag-college talaga since ito ay dami tumutulong sa akin, pero at the end of the day, hindi ko pala tinutulungan ng aking sarili. That was very difficult kasi it was very difficult at the same time, it was the easiest decision. Kasi nung nag-college na ako dito sa STI Novaliches, mula day 1, yung unang subject pa lang, natuwa na ako kasi nagustuhan ko yung
ginagawa, yung mga natututunan ko, yung mga napag-aralan ko. Kasi yan nga, bilang isang HRM graduate, at yung simula bata pa lang, gusto ko maging either sa kitchen or isang mag-work sa isang hotel or sa isang restaurant. Nagustuhan ko talaga. So, once na nagustuhan ko talaga yung ginagawa mo, parang the rest will be easy na lang. Kaya, Describe your own personality. personality ko sa mga kilala sa akin, ako'y napakakulit, minsan unfiltered, minsan uncensored, pero pag may pake ako sa'yo, may pake talaga ako sa'yo. Kasi kunwari, kahit bagong, sa trabaho ko, bagong enrollee ka, mahalaga ka na sa akin. Kasi kinausap mo ako, nagkaroon ka ng tiwala sa akin. At yung tiwala na yun, ayokong masira yun. As much as possible, gusto ko yun maayos. Okay? So, as long as you have my trust, magiging okay ka naman. Magiging okay ka dito sa STI. Same din sa labas. Kaibiganin mo ako, as much as possible, ayokong masira yung ating friendship. So, hindi kita isi-snitch, hindi kita backstab, magiging sa'yo. I'll just be me. Nandun yung personality ko na makulit, pero yun, I'll take care of you as a friend. A good friend. Alright, thank you so much, sir. What encourages you to pursue your dreams or objectives in life despite of your challenges in life? Yung biggest dream ko kasi talaga sa buhay, simula bata ay pumuntang US. So, hanggat hindi ko pa nakuha hindi ko pa nakapot yung pangarap na yun, yun yung nagpapano sa akin, yung nagpapadrive sa akin. So, pero baby steps. Lahat ng ginagawa natin ay baby steps. So, mataas ang pangarap ang pagpunta sa US. So, dito muna tayo sa pinakamababa na step. Mag-work muna ako. Kailangan ko mag-grind muna para ma-achieve yung dream na yan. Kasi, para pagdating na doon, lahat ng mga natutunan ko dito, i-apply ko doon. Diba? Lahat ng objectives na na-achieve ko dito, i-apply ko na doon sa US. Para at least, hindi ako masyado mahirapan and hindi ako masyado mahirapan sa pag-achieve ng aking success na magtrabaho doon. Na hopefully, magkaroon ng isang bahay, lupa, diba? Hopefully, raise a family there one day. Yeah. Can you share some of the biggest challenges you faced on your journey to success and how you overcame them? Personally, yung biggest challenge ko, I'm not getting into detail, pero sarili ko. Yun yung biggest challenge ko eh. Again, hindi ko masyado i-share yung deeper details. Pero ang masasabi ko lang, I went into depression. Yung mental health ko medyo lumala, lalong-lalo na nung pandemic. 2020, doon lumala yung aking mental health. I was so depressed. Pero, yun nga, may mga tao na tumulong sa akin. May mga, syempre, number one, tinulungan ko sarili ko. I need to help myself para makaalis na ako dito sa yung kadiliman na nakikita ko sa habang ako'y nasa isang pamamahay lang. So, that was the biggest challenge that I faced. Kasi, imagine mo, nakahiga ka lang nasa isang lugar ka lang. Tapos nakahiga ka lang, tapos wala kang iniisip. Kundi anong mangyayari. Anxiety wakes you up talaga. Kaya yung mental health mo talaga kailangan mo you have to take care of your mental health. So that was my biggest challenge.